Hindi tuloy ngayong araw ang panguhuli ng electric vehicles na daraan sa national roads. Ayon naman sa isang mambabatas, mahalagang hakbang ito para mabigyan ng pagkakataon ng mga gumagamit ng light electric vehicles na makapaghanda sa bagong patakarang ipatutupad. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Sa halip na ngayong araw simula ng pag-impound sa mga electric vehicle gaya ng e-trikes at e-bikes na bumabiyahe sa mga national highway, ipatutupad ito simula January 2, 2026. Yan ang inanunsyo ng hepe ng Land Transportation Office na si Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Kasunod ito ng panawagan at hinaing ng publiko sa Marcos Jr. Administration kaugnay ng issue. Magpapatupad naman ng malawakang information drive ang LTO para maunawaan ng publiko kung saan lamang maaaring bumiyahe ang light electric vehicles o LEV simula ngayong araw ng Lunes. Simula December 1, 2025, magiging visible ang ating LTO enforcers and personnel sa mga kalsada para isulong ang information drive at ipaliwanag sa publiko ang tamang paggamit ng LEVs. Pagdating sa January 2, 2026, magsisimula na ang strict enforcement at wala ng extension. Kasama rito ang apprehension para sa mga lalabag sa pagbabawal sa National Highway. Binigyan din ng LTO na ang ginagawa nito ay pagpapatupad lamang ng matagal nang umiiral na patakaran. Hindi bawal gumamit ng e-vehicle subalit hindi ipinahihintulot ang pagbiyahe nito sa national roads. Maaaring gumamit ng e-trikes at e-bikes sa local at secondary roads depende sa umiiral na pulisiya ng nakasasakop na lokal na pamahalaan. Panawagan naman ni LTO Chief Assistant Secretary Lacanilao sa Kongreso magbalangkas ng mas malinaw at modernong batas para sa LEVs. Kung sa tingin nila kulang ang batas, may kapangyarihan silang ayusin ito sa Kongreso. Ang aming panawagan, sana wag na nating hintayin na may malalang trahedya muna bago kumilos. Samantala, ayon naman kay Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon, mahalagang hakbang ang pagpapaliban ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa panguhuli sa mga buwabiyaheng LEV sa national roads. Ito ay para mabigyan ng pagkakataon ng publiko na makapaghanda sa bagong patakarang ipatutupad. Nagbigay din ito ng assurance na makikipagtulungan ng Kongreso sa transport agencies para linawin at pasimplihin ang proseso ng registration ng LEVs at pagkakaloob ng lisensya sa mga gumagamit nito. Sa bahagi po ng Kongreso, handa po makipagtulungan ang Kamara sa lahat po ng mga transport agencies para tiyakin po yung pagpapatupad ng lahat po ng mga patakaran sa usapin po ng road safety at siyempre magkaroon po ng puwang sa atin pong mga kalsada ang lahat ng mga gumagamit po nito. Kabilang narito ang pagtitiyak ng LTO registration sa lahat ng LEVs na may bigat na 50 kilograms pataas, mapabago o lumang sasakyan. Pagtitiyak ng pagkakaroon ng LTO driver's license para sa lahat ng mga magmamaneho ng LEVs na may bigat na 50 kilograms pataas. Gayun din ang mandatory seminar sa road safety sa lahat ng bumibili ng LEVs, anuman ang bigat ng e-vehicles. Matatandaang noong nakalipas na linggo ay inanunsyo ni Assistant Secretary Lacanilao ang pagbabawal ng e-bikes at e-trikes sa national highways dahil sa mga trahedyang kinasangkutan ng mga ito. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.